Showbiz action muna tayo. Kinilala ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang ilang Pinoy artists na nagtagumpay sa iba't ibang larangan ng sining at bandang Sugar Free na maalam na sa kanilang fans. Ikwento mo, Laila Chicadora. Kahit bumuhos ang ulan, dagsa ang fans sa farewell concert ng Sugar Free sa Eastwood. Naging emosyonal pa ang kanilang drummer sa kanyang pamamaalam. Kung makakakita ako, pag mga ko na ako, pag maalala ko itong gabi na ito, mapakinggan ka na siya. Chika number 2. Formal nang sinara ng National Commission for Culture and the Arts ang National Arts Month. Present sa event sina Ambassador for the Arts, Boy Abunda, at Ambassador for the Youth, Dingdong Dantes. Pinarangalan ng NCCA ang mga premyadong artists sa kani-kanilang sining. Sina Venny Saturno para sa musika, Lou Veloso para sa kanyang award-winning acting sa pang-International Film Fest na pelikulang Column, Meryl Soriano na Best Actress sa internationally acclaimed movie na Donor, Brillante Mendoza para sa Lola, at maging sina Rustica Carpio at Anita Linda ay tumanggap din ng kani-kanilang mga parangal. Napakasaya. Nagbibigay ko sa buhay ng isang katulad kung alam mo na may edad na, di ba? Maraming salamat. Ayun, nakakabigay ng inspirasyon na siguro kung mayroon pang susunod na mga pangyayari o project, lalo sigurong magpupursige kami na maging maganda at mahusay. At yan ang latest action sa showbiz. Laila Chicadora, News 5. Ipinagkibit balikat lang ni Ombudsman Merceditas Gutierrez ang mga ebidensyang inihain laban sa kanya sa Kamara. Paniwala niya, ginagantihan lang siya ni House Committee on Justice Chairman Neil Tupas. Ikwento mo, Trish Roque. Hindi natitinag si Ombudsman Merceditas Gutierrez sa mga inilatag na ebidensya para sa kanyang impeachment sa Kamara kahapon. Minaliit niya ang mga inihaing basihan ng mga complainant. Ang hirap kasi dyan sa mga complainants, dyan sa mga nagrereklamo against me, they don't know. They don't know the facts. Hindi nila alam kung ano ang mga pangyayari sa kaso. Pagmamalaki pa ni Gutierrez, siya ang ombudsman na may pinakamataas na conviction rate. Katwiran niya, sa dami ng kasong dinudulog sa ombudsman, hindi naman daw agad maaaksyonan nito. Buwelta pa ni Gutierrez sa mga kongresista. Pwede ba pakitanong niyo kung ilan ang kanilang pending bills? Ilan ang pending bills sa mga nag-aakusa sa akin? Pwede ko ba sila impeach? Suspetsa pa ni Gutierrez, naghihiganti lang si Committee on Justice Chairman Neil Tupas kaya tila minamadali ang impeachment proceedings. May mga kasong pending sa kanya dito yung father niya. And ano ang iisipin mo? Would it still be partial if the one presiding the committee or the body investigating merong may kaso. Pero ang palasyo, suportado pa rin daw ang impeachment proceedings laban kay Gutierrez. We hope that the ombudsman will see the light. Pero again, it's a process that she would have to undergo. If she does not resign, then she would have to go through the impeachment process. Pati ang simbahan nanawagan na rin sa pagbibitiw ni Gutierrez. Whether it is impeachment or resignation, she should go. No, mas maganda sana ang resignation. It will cause less bitterness, saka cost less money from the part of the government. Pero ang ombudsman na pinai-impeach, hindi raw bababa sa pwesto. Because I have not done anything wrong. I have to clear my name. And calling for my resignation is not an option. Trish Roque, News 5. Kapapasok lamang po na balita, ibinasura ng Ombudsman ang apela ni Iloilo Governor Neil Tupas Sr. tungkol sa kasong kinakaharap niya sa Anti-Graft Court. Si Governor Tupas ay ang ama ni Congressman Neil Tupas, ang chairman ng House Committee on Justice na dumidinig sa impeachment ni Gutierrez. Ang kaso ay may kinalaman sa kasong graft laban kay Tupas Sr. dahil sa questionable umanong construction ng Iloilo Airport. Dahil sa desisyong yan, ipinatutuloy
itinuloy na ng Ombudsman ang pagdinig sa kaso ni Tupa Sr. na nakasampa sa Sandigan Bayan para hindi maaksyonan o maakusahan si Gutierrez ng pamemersonal. Nag-inhibit ang Ombudsman sa kaso. Kine-question naman ni Congressman Tupas Jr. ang timing ng desisyon ng Ombudsman. Sa Action Sports naman tayo, tila maagang naibok ang susunod na laban ni bagong WBC at WBO champ Nonito Donaire Jr. Hinahamon kasi ngayon ang The Filipino Flash ng kanyang mismong pamilya. Mula na magkagustot ang relasyon ni Nonito Donaire Jr. sa kanyang ama noong 2008, pilit na nahimik ang nanay ni Nonito Jr. na si Imelda. Pero aminado siyang hindi na matiis ang anyay kasinungalingan ng anak. Itinanggi nila ang mga revelasyon ni Nonito Jr. sa isang batikang boxing journalist tungkol sa umano'y pagmamaltrato sa kanya ng trainer na ama. Lahat ng mga akusasyon nila sa amin ay walang isa doon na tama. Sinisiraan niya ako ngayon. Nakakuro, sinisigawan ko siya sa ring. Magtanong ka sa lahat ng gym dito. Never kong sinigawan sila. Never. Ang masasabi ko lang, bakit ngayon magkasama kami? Bakit ngayon nandito pa ako sa kanya? Naglabasan na rin ang mga akusasyon na ninakaw daw ng matandang Donaire ang perang nakalaan para sa training staff ni Junjun. Hindi ako mag-aatubiling magpapakulong kung kasalanan ko, kung ginawa ko. Hindi ako nagpakain sa mga anak ko sa nakaw. Ni isang sentimo hindi ako nagnakaw para ipakain sa pamilya ko. Kahit payat ang katawang to, nagtatrabaho to. Masakit kay Nanay Imelda ang realidad na pera ang ugat ng hidwaang ito. Kung kaya't diretsuhang pinaabot sa anak na wala na silang gusto pang makuhang kahit isang kusing kay Junjun. Pati ang pangambang hindi na siya kinikilala bilang ina ay tiniis na lang niya. Ginunita ni Nanay Imelda ang isang laban sa Pilipinas na napanood niya noong 2009 kung saan pinagbawalan siyang makalapit sa kanyang anak. Sinundo ako ng papa ni Richelle at saka mama. Binigyan nila ako ng papel. Binasa ko yung rules. Umiyak ako dahil hindi ko raw kausapin, hindi raw ako hihingi kahit ano-ano pa. Ganon ang mga rules. Ang sama-sama ng loob ko noon. Siyempre, anak ko yun. Pero naitsapir ang nanay. Pero it's okay. Pakiramdam ng pamilya Donaire, nagbago na si Junjun. Palagay rin nila, dala ito ng malakas na impluwensya ng asawang si Rachel Marshall. Ginagawa ni Rachel na gumagawa siya ng istorya kay Junjun na si Junjun magagalit sa amin. Ang si Junjun naman nakikinig sa kanya. Yun ang isang tulad nung unang saman... Bakit naman niya gagawin yun? Para maalis ako. Mawala ako. Bakit naman niya gustong maalis kayo? Para magawa na nila lahat yung gusto nilang gawin. Paulit-ulit ang paliwanag ni Rachel na kahit minsan ay wala siyang ginawang pambabastos o pangungutya sa mga Donaire. Hamon pa nga niya kahapon sa kanyang Twitter account na magpakita ang kahit sino ng ebidensyang ginawa niya ito. Marami na ang nasabi sa media. Malalim na rin ang mga sugat na natamo ni Junjun, Rachel at ang bawat miyembro ng pamilya Donaire. Pero ang hindi mapagkakaila ay ang dumudugong puso ng isang nanay na hindi kayang talikuran ang nawalay na anak. Sana naman nito, Rachel, hindi kami hihingi ng pera sa inyo. Gusto lang, kalimutan na lang ninyo kami. Huwag na kami... Hindi kami nanghihingi. Hindi kami nanghihingi ng pera. At saka yung sinabi mo sa media, nagdasal kami na matalo ka. Hindi yung totoo, Junjun. Kung alam mo lang, Junjun, gaano ka namin kamahal. Mahal na mahal ka namin, Jun. Pinagdasal ka namin. Hindi, walang nanay na ganong magdasal na matalo, Junjun. Wala. Pakiusap po lang. Hindi kami ganyan nagdasal. Chiki Roapuno, News 5. Hindi naman po pumayag si Nonito na mabugbog o magulpe ng mga akusasyon ng kanyang pamilya, kung kaya't nag-counterpunch agad ito na kagad niyang sinabi ng kanyang pamilya ang buwelta ni Donaire sa kanyang Facebook account. Noon pa man, hindi na raw talaga gusto ng kanyang ama ang asawang si Rachel. 2 beses nga raw na nahimik ang kanyang asawa sa mga patutsada ng ama. Pero ngayon daw na nagpa-interview na sa media si Nonito Sr., hindi na raw pipigilan ng The Filipino Flash ang asawa sa nice